to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, you know, of course they're angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. Yes, express it. You make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, ay mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness, what's wrong with that? I want to show that there's justice. I want to show that there is fairness. I want to hold these people accountable just like they do. So I don't blame them. I don't blame them. Not one bit. So magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapalrista, mga ka-BBM yan. Welcome po sa aming ika-18 episode ng Salamat PBBM. Biruin nyo, parang kailan lang. First episode tayo, ngayon pang 18 na. 18 o 17? 18. Wow. 18 at nandyan pa rin po kayo. So bago tayo magsimula, kung wala mo rin si Palerisa TV at ito po yung dalawang kasama kong sinasabing gwapo raw sila. Mga kayayam, mga ka-BBM, Yayam Dizon po. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. At ang dami nangyari for the past few days po, no? Kasama na yung nangyari kanina sa House of Representatives. Kaya yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pa. Ako naman po si Ka-Coffee. Make sure, Ka-Coffee, mga ka-BBM, na kayo po ay nakapag-share na ng video natin para marami po ang marating. At i-comment nyo rin po kung okay yung ating audio. Naririnig nyo po ba kami ng malinaw? At nasa ang lugar po kayo? Mamaya po isa-shoutout natin yan. I-comment nyo lang po dyan sa comment section. Ayan, mga ka-BBM ha. At medyo mixed emotion ngayong hapon na to. Parang malungkot ka, partner. Itong hapon na to ngayon kasi syempre, alam naman natin, huwag na tayo paligoy-ligoy pa, si Speaker Martin Romualdez buwaba sa pwesto bilang speaker. At syempre, maraming mga nagulat kasi maraming mga Pilipino ang nagmamahal dito kay speaker. Sa katunayan, para sa maraming Pilipino, si speaker ang pinakamagaling sa kanila. Kasi tingnan nyo sino bang speaker yung maraming binabaan ng mga mahihirap? Diba? Sino yung speaker na maraming binigyan ng ayuda? Correct. Sino yung speaker na maraming tinulungan ng mga mahihirap doon sa hospital bill nila? At tinagdag ko rin, sino yung speaker na ginawa niyang nagkakaisa kahit na magkakaibang partido yung House of Representatives? Diba? Solid. Ako yung sinasabi ni Mark Ian everyday, na kinikwento niya tungkol sa mga taong nilalapit niya sa Tingog Party List at sa Office ni Speaker Martin Romualdez. Grabe ang serbisyo na binibigay sa taong bayan, lalo pag tungkol sa mga medical needs. No? Very proactive ng grupo ni Speaker Martin Romualdez in helping the people. So yun na nakakabilib. Ako wala akong personal experience as far as yung mga ganong klase. Pero sa nakikita ko at sa mga naririnig ko mga kwento ng ating mga kaibigan, no, mapapahanga ka sa ginagawa ng ating speaker. Tsaka ito si speaker lang, yung nag-iisang speaker na nag-imbita sa amin na umattend ng SONA. Oo nga. During his admin. At saka tingnan nyo yung open by cam. Siya lang po gumawa niyan. Wala nang ibang speaker. Alam nyo ba yung open by cam? Yan yung pwede mong bantayan. Yung deliberasyon ng budget ng Pilipinas. Kahit simpleng tao ka, pwede ka magbantay. Di ba? Inimbitahan yung mga civic groups. Actually, nung sinabi ng presidente yan, nang mahiya naman kayo, yung famous line na yan sa kanyang State of the Nation address, immediately, ang ginawa ni speaker dyan, budget reforms. Di ba? Gawing mas transparent yung deliberation natin ng budget para malaman kung sino yung mga nag-i-inserts, ano yung mga taktika ng mga mambabatas para mailusot yung kanilang budget na eventually nagagamit niya sa korupsyon. So bilang pasasalamat natin sa serbisyo ni Speaker Martin Romualdez at sa pagtulong niya sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, meron po tayong video rito na ipi-play para pagpapakitang pugay at pasasalamat kay Speaker Martin. Okay. Sige, maya-maya daw. Inaayos pa yung yung video. At medyo may ginagawa yung namin. So ikaw kayo, anong masasabi niyo sa palitan ng liderato ngayon sa Kongreso? Ako both sad and happy. Sad because umalis si Speaker bilang Speaker, no?
And happy because nagkaroon ng very smooth transition. Correct. No, from Speaker Martin Romualdez Yes. to Speaker Bogie D. III. No? Yan ay isang pagpapatunay na talagang stable, no? At may continuity ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno, lalo na dyan sa House of Representatives. No? Ang idagdag ko lang, no, hindi rin natin dapat kalimutan yung naging proteksyon ng ating speaker sa ating presidente. Malaking factor, malaki po yung papel na ginampanan ni Speaker Martin Romualdez para protektahan po yung ating presidente. Kumbaga ito yung strong arm eh. Ito yung nagtatanggol sa ating presidente. Tahimik lang yan, pero yan yung nagtatanggol sa ating So presidente. yung past 3 years talaga malaking natulong niya. Bukod doon, pati yung mga legislative agenda na sinulong ng ating executive branch of government headed by our president ay naisulong ng gusto talaga sa House of Representatives. No? In fact, kung di ako nagkakamali, out of more than 60 or 50 na priority bills ni Pangulong Bongbong Marcos, almost 100% na nagawa nila yan. Nang mabilis, no? Nang mabilis. So ito at nabinbin lang sa Senado. So ito na po yung video na alay natin kay Speaker Martin Romualdez. Politika ng Pilipinas. Bihira ang isang pinuno na handang isang tabi ang kapangyarihan alang-alang sa kapakanan ng bayan. Isa sa mga natatanging halimbawa nito ay si Speaker Martin Romualdez. Dahil sa kabila ng mga chismis at paratang na ibinabato laban sa kanya, mas pinili niyang bumaba sa pwesto. Hindi dahil siya ay nagkulang, kung hindi dahil mas pinili niyang unahin ang katahimikan at pagkakaisa ng bansa kesa sa kanyang sariling interes. Sa kanyang panunungkulan bilang speaker ng Kamara, naipakita niya ang tunay na diwa ng pamumuno. Naayos niya ang gusot at sigalot sa loob ng Kongreso at napagkaisa niya ang iba't ibang grupo ng mga kongresista na dati ay hindi magkakasundo. Sa kanyang mahusay na pamumuno, nakapagpasa ang Kamara ng maraming mahalagang batas na nagbigay ng benepisyo sa mga mamamayan. Mga batas na nagtataguyod sa kabuhayan, nagpapalakas sa serbisyong panlipunan, at nagbibigay ng mas matatag na pundasyon para sa kinabukasan ng bayan. Sa lahat ng ito, nananatiling malinis ang konsensya ni Speaker Martin Romualdez. Walang bahid ng katiwalian ang kanyang pangalan at walang kusing na ninakaw mula sa kaban ng bayan. Ang kanyang pamana ay hindi nakabatay sa kayamanan o kapangyarihan, kundi ito ay nakabatay sa tiwala at respeto ng taong bayan na nakakita ng kanyang malasakit at sakripisyo. Sa huli, ang kanyang pagbibitiw ay hindi tanda ng kahinaan, kung hindi isang makapangyarihang patunay na ang tunay na leader ay handang magsakripisyo kahit pa ang sariling posisyon upang mapanatili ang katahimikan, pagkakaisa at dangal ng Republika ng Pilipinas. Sa muli, maraming salamat sa sakripisyo mo, Speaker Martin Romualdez. Mabuhay ka. Rise over our setbacks, wiser and stronger. Ganda ng pre, Ayan. Parang napaka-emotion, parang kulang yan. Hindi, ano dapat yun Kanta sana yun kagabi, ginagawa ko, compose kong kanta, kaso hindi kakayanin ng i-record pa, kaya ginawa ko na lang na parang tula. Maganda. Ginawa ko na lang. Ngayon yan, pasasalamat natin yan kay Speaker kasi kahit paano marami akong nailapit sa kanya na mga kalugar ko na may mga sakit sa mga ospital na natulungan ng Kongreso. At sila pa mismo yung tumatawag, no? May mga testimonya tayo natatanggap. Pag may i-refer ka, tatawagan sila mismo. Kung okay na lahat, no? Or kung meron pa sila kailangan. Yun yung hindi alam ng tao kasi bibira naman natin i-report yan Alam nyo kanina dun sa speech ni Speaker dun sa isang video, marami malungkot. At marami rin nagsasuggest sa kanya na sana raw tumakbo siyang senador o kaya vice president sa 2028. Pwede. Marami nagsasuggest sa kanya dun sa comment section ng isang mainstream media na video nila nung speech ni Speaker Martin Romualdez kanina na nagpapaalam. Ako ang gusto ko sa kanya, lumaban siya.
Labanan niya yung mga naninira sa kanya. Oh, yun. Correct. Yun Yung ang- mga taong for the past 3 years walang ginawa kundi siraan siya. Correct. Yun kasi problema sa kanya, tahimik masyado. Pag upo pa lang, binakbakan agad di ba? Hindi kasi Napaka-gentleman eh. hindi kung yung ugali ni Claire Castro napunta kay speaker, ewan ko lang. Away talaga. Di ba? Away talaga. Oh, di ba? Pero moving forward, yan naman ang commitment ng ating speaker, no? Sasagutin itong mga aligasyon sa kanya. Head on. Sasagutin niya yan. Lalabanan niya ito at hindi niya atrasan yan. Kasi nakasalalay dyan yung reputasyon niya, yung kanyang pangalan. Di ba? So kailangan niya Pero sagutin din yung mga alam nyo, aligasyon. kung sa totoo lang, yung ilang araw o linggo na lumipas, kung meron talagang totoong ebidensya, nailabas na yun ngayon. Correct. Wala naman. Imposibleng makaligtas sa mga mainstream media yun. No? Simula nagsalita si Curly Discaya at si Sara Discaya, no? Na sinabi nilang nababanggit. Nababanggit lang ha. Wala silang direct evidence. Hindi sila nakipag-deal diretso kay Hindi Speaker Martin nakipag-meeting. Romualdez. Walang no? usap-usap. So, wala talagang ebidensya. No? From that time until now, kung talagang merong kalokohan na ginagawa si Speaker Martin Romualdez, Lalabas na palagay yan. ko lalabas na yan. At At bisa ko saka- si Presidente. At saka, Sige, pre. sa ikaw na. connection ba naman ng mga ng mga deals ngayon, di ba? Imposibleng hindi nila mahalukay yan kung meron talagang kabulastugan etong si speaker. Correct. Di ba? Si PBBM mismo ang nagsasabi, biktima rin yan ng name dropping. Usually kapag sikat ang tao, di ba, gagamitin yung pangalan, ito para kay speaker, ito para kay ganitong tao. So, wala kayong ebidensya pa na napapakita. Saka si Speaker Martin, hindi pa yan congressman, bilyonaryo na talaga yan. Super rich na yan. Yung pamilya nila, no? Talagang magaling yan na abogado, magaling na negosyante, no? So, parang naman nating na masyadong hinihiya o tinatapakan yung tao. Hindi. No? Kayo ba, hindi ba nagagamit yung kayo sa name dropping? Oo. Kasi ako minsan na, yung isang follower ko, nahuli dun sa lugar ko. Saan yan? Di sa Makati, nahuli dun sa Makati. Ngayon, porque follower ko siya, tapos nagchat-chat kami, ginamit yung pangalan ko kasi akala niya, kilala ko lahat ng enforcer doon. Ginamit, pinsan ko si Palerista. O hinuli siya lalo, DDS yung enforcer eh. De, pero totoo sa kultura ng mga Pilipino, name dropping is really common. Oo, common lalong-lalo na sa mga Laging ginagawa yan. gobyerno na, Oo, totoo yan. sabi ni ganyan-ganyan. Sabi ni Pampadulas, di ba? Normal po yun. Nagkataon lang dito sa Pilipinas, kapag biktima ka ng name dropping, yung mga judgmental ang mga Pilipino, di ba? Oo, naman talaga. Kaya nga sinasabi ng ating presidente dyan, you have to be discerning. Check ninyo, sino ba yung nagsalita? Ano yung motibo ng nagsalita? Diba? Kasi huhusgahan mo na yung tao, paano kung fake yung sinasabi niya mga aligasyon? Diba? Maging discerning. Peke naman talaga yun. Halata talaga. Kasi kung gaya nga nasabi ka ganina, kung meron talagang kabulastugan, etong si speaker, lumabas na yan. Tingnan nyo yung sa dalawang senador. Diba? Lumabas kasi meron talaga. O kay speaker, salita lang, pangapangalan lang, kaya wala talagang ebidensya. At saka sabi naman ni speaker, haharapin niya yung mga chismis na ipinupukol sa kanya. Sa akin, palagay ko kaya niyang harapin. Oo naman, abogado yan eh. At the end of the day, palagay ko ma-vindicate si Speaker. Oo naman. Easy lang yan, easy lang, kumbaga. Totoo yan. Hindi yan magiging abogado kung pahina-hina ang isip niyan, utak niyan ni speaker. Hindi magiging speaker ng 3 years. Oo naman. At nagdagat pa. Kung mahina ang diskarte ng naman. ating speaker. Ang Malacanang naman, i-mention lang din natin na welcome po sa Malacanang yung pagkakahalal ng bago pong speaker dyan po sa House of Representatives. At ang sinasabi po ni Yusek Claire Castro kanina, no, they will work hand in hand with the House of Representatives para ipagpatuloy pa rin yun ang pag-usapan na priority bills. So, si Speaker, Boji din na ngayon. Anong basa nyo dyan? Anong tingin Sa akin, sa yung kanya? mga nangangamba, gusto ko sabihin doon sa mga Marcos loyalists and supporters, kung nangangamba po kayo, wag po kayong mangamba. Dahil si Speaker Boji III po ay kaalyado ng Pangulo. Isa sa mga close friends po ng Pangulo si Mr. Personal Boji. friend. Personal friend. So, imposible pong maging alanganin ang administrasyon ng ating Pangulo under his leadership. Kasi may mga nagsasabi kasi, PDP rin siya dati. Sino ba palirista nga hindi galing sa PDP? Sabi ko nga, nung panahon ni Digong, lahat ng congressman, PDP yan. Ano yan eh, survival Ganun strategy ng Ganun mga talaga politiko. buhay ng mga kongresista para makakuha ng pondo para sa distrito nila. Ganun po ang kultura ng politika dito sa Pilipinas. Kung sino pong partido, Sino yung presidente. Kung sino presidente at kung anong partido niya, doon kumakampi ang mga politiko. Bakit po? Para po mabigyan sila ng mga proyekto ng national government headed by the president. Ngayon, kung nung nakaraan, PDP po si
Speaker Bogie D, no? At after ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte natapos at si President Bongbong Marcos ay Partido Federal ng Pilipinas o kaalyado niya ang lakas CMD, natural po, dun pupunta ang mga politiko. Yung mga naiiwan sa PDP, yun talaga yung mga tungok-tungok. Just a comment sa bagong speaker, no? Kanina pinapakinggan natin yung acceptance speech niya. Very soft yung speech niya pero strong yung message. I-quote lang natin yung famous line niya. No? Sabi niya, I will not defend the guilty, I will not shield the corrupt. Kasi alam niyo naman, no, medyo naapektuhan din naman talaga yung imahe ng House of Representatives dahil sa issue ng flood control. Kasi allegedly may almost 100 na involved dyan, mga contractor dito sa mga flood control projects. So parang sa tingin ko, isa sa magiging mission ni Speaker Bogie, ibalik yung tiwala ng taong bayan sa House of Representatives. Ayun ang pinakamaganda sa sinabi niya sa speech niya. No? In fact, kineri na agad ng mga mainstream media. No? Nabasa ko na bago tayo mag-umpisa. Nabasa ko na sa mga social media posts yung linya, quotable quote na yun. Quotable quote niya na yun sa kanyang speech. So makikita naman natin si Speaker Bogie D na talagang kung track record pag-uusapan nito wala naman tong walang question. Walang kumbaga walang anomalya, wala man lang kaso, walang ibinabato sa kanya ng mga atiwalian kasi matagal na palang politiko to Matagal na. Pero kahit kailan hindi ito nasangkot sa mga anomalya ng pagnanakaw. 3-termer na congressman noon, 3-termer na governor, 2-termer vice governor, then balik to congressman ngayon. So, hindi pa nakakatikim ng talo to. So, ibig sabihin, mahal ng taong bayan sa Isabela. Kaya nararapat talaga na siya maging speaker kasi pili na rin ni PBBM. May basbas ni BBM yan. Pero bina-black ops na. Wala Naglabasan na naman mga dilis. Huwag natin pag-usapan. Baka may babagit ako. pero well-respected siya ng kanyang mga colleagues sa Kongreso. In fairness, well-respected siya. Kasi hindi naman pipiliin yan palagi ko kung hindi siya respetado. Pero mas matanda siya kay speaker, no? Mas matanda siya, no? Mukhang mas matanda siya kay speaker. So, yan po yung ating ngayon pinag-usapan natin kay Speaker Martin Romualdez. Yan, medyo malungkot. Pero kahit paano, move on na kaagad tayo, ha? Move on. Kasi syempre, lives goes on naman. Dito tayo sa ICI. Eto, inaabangan talaga to ng lahat. Excited dito yung may mga kaso magpaliwanag, ipapatawag dito. Wala rin ito pipiliin. Ano yung ICI panelista? Independent Commission for Infrastructure. Ito, itinatag, binuo ni Pangulong Bongbong Marcos para mag-imbestiga doon sa mga anomalya ng flood control. Kung ano yung ginagawa ng Kongreso, kung ano yung ginagawa ng Senado, ganun din yung gagawin nila. Ang pagkakaiba nga lang, pwede nilang ipatawag kahit sino. Kahit senador ka pa, kahit congressman ka pa, sabi ni PBBM, walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta nagnakaw, dapat managot. Palerista, they hit the ground running. Ibig sabihin na pagka-appoint sa kanila, talagang trabaho agad. No? And they promised the president to work every day, to meet every day, either physically or online, no, to start this ICI. Kasi mabigat din yung trabaho nila Kung tutusin mo, 10 taon, di ba? Starting 2016 hanggang 2025. Imaginein mo sa dami ng projects na yan. DPWH alone, napakarami niyan. Pero ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, prioritize yung mga nagsumbong sa Pangulo. Alam niyo ba kung ilan na inabot? Exactly? Ilan na ba? As of kanina? 5,000? 16,725 ang i-endorse ng sumbong mo sa Pangulo. Wala bang majority dyan, 2016 hanggang 2022. 16,725 po ang i-endorse sa ICI. Naman. Kaya nga sinabi ni Mayor Magalong kahapon na itong investigasyon tungkol sa flood control projects or infrastructure anomalies ay tiyak susobra pa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam niyo naman, siyempre may due process. No? At the mere volume nung mga titignan na mga projects, yung pa lang, medyo talagang time-consuming na. No? Unahin muna yung top 15. Yes. Yan kasi sigurado may mga mahuhuling mga isla dyan. Doon, ka-BBM, meron na pong mga inuumpisahang kasuhan. Meron na pong subject to freeze order ng Anti-Money Laundering Council at marami na pong ginawa si DPWH Secretary Vince Dizon. No? Panimula pa lang 'yon. So you can just imagine kung ano pang mangyayari once talagang full blast ang operation ng ICI. At mga kabibiyan, panelista, bilib ako sa 3-member panel composition na to. Sige, isa-isahin natin yan yung mga miyembro nito.
si dating Associate Justice ng Supreme Court, no, si Justice Reyes, parte siya ng Andres Reyes. Sa Supreme Court yan, nasa Supreme Court. Siya ang tatayong chairperson itong Independent Commission at kasama niya rin po dito si dati pong DPWH Secretary simula 2010 hanggang 2016 si Secretary or former Secretary Rogelio Babes Singson. Miyembro po siya ng komisyon at ang pangalawa pong miyembro ay mula naman sa pribadong sektor. Pangatlo. Pangalawang miyembro plus the chairperson, no? Country managing partner po siya ng SGV and Company, si Ma'am Rosana Fajardo. Siya po ang bubuo, another member, no, para sa grupo. At meron po silang special advisor to the Independent Commission, no, si Davao City Mayor Benjamin Magalong. Baguio. Benji Banyes Magalong. Marami nagka-question bakit napasama dyan si Magalong? Mamaya na muna. Pero ang nakita kong basihan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-appoint sa mga taong to ay probity. No, these people have probity and competence. No, ano pa po ba yung probity? Ang probity po o yung mga taong merong honesty, correct, merong integridad, may decency sa kanilang pamumuhay. No? At of course, competence is very important. No? Gusto ko lang i-note na yung si Rosana Fajardo na galing sa industry ko, being a CPA, si Rosana Fajardo dahil managing partner ng SGB, siya po yung magdadala ng team correct, ng mga forensic experts na tinatawag, no, na titingin sa lahat ng dokumento, no, na may haharap o may bibigay sa kanila. Alam niyo po, yung mga forensic experts po sa documents, no, ang trabaho niyan talaga tumingin ng mga fraud sa mga transaksyon. Inconsistencies, no? Kaya yung mga yan po, mga experts po yan, mga experienced fraud auditors po yan, kaya nakikita ko na talagang maganda ang may puproduce nitong ICI. Alam mo, pinakamaganda dyan para sa akin si Singson. Totoo din yun. Kasi alam niya yung pasikot-sikot dyan sa DPWH. Alam niya kung ano yung mga bogus dyan, ano yung mga legit, at walang makakalusot dyan yung mga transaction dyan na may mga tawag dyan, may mga bogus na transaction. Alam niya ni Singson. Ang ganda nga ng composition no? Maganda. Magaling ang pagkakagawa nitong ICI. Maganda yung nag-isip niyan. Correct. Tatlo lang sila, no? Tatlo lang sila pero very solid yung kanilang composition. Maganda yung tatlo kasi mas mabilis mag-decide. Kasi mas konti. Damihan na lang yung advisor, tapos, no? May expert sa law, which correct, is Justice Reyes. May correct, expert sa forensic audit, no, si sa industry mismo. Fajardo. Si tapos engineer may expert yan? Sa gobyerno. Engineer si Rogelio Babes Singson. Tapos alam may niya, experience mismo sa DPWH. Kaya talaga ang ganda ng nila. Kasi malagay dyan, alam ni Singson kung talagang substandard, kung talagang madaling masira yung proyekto kasi engineering nga pala siya. Saka nung time niya, alam niyo kung magkano lang budget ni Kay Pinoy ba to? Pinoy time yan. 2010, 2016. One tigil for 6 years ang termino naging kasama niya si Pinoy. 100 billion lang. Parang kinontrata lang sa kontratista yun. Namayagpag lang naman yan ang panahon ni Digong sobrang dami, no? Kasi yun yan, build alam yung niyo, panahon ang maganda rito excited yung taong bayan dito sa mga ipapatawag nila ng mga personalidad. Kasi dito hindi sila pwedeng tumanggi. Kung sa Senado nakakatanggi yung mga senador. Kung sa kongresista kung sa Senado tumatanggi yung mga senador. Kung sa HOR, sabi pinagtatakpan daw mga congressman, dito walang pagtatakpan. Correct. Kasi wala, independent to Correct. Lahat, at saka sana live to, no? Sana live. Hindi, pwede may mga closed door investigation, meron din, depende kung bubuksan nila sa media. Basahin ko na lang din yung magiging powers na iginawa dito sa ICI. Very short lang, no? 1, maglabas ng subpoena. So kung sinong gusto nilang ipatawag, may kapangyarihan po sila. Humiling ng mga dokumento mula sa mga bangko, korte, kongreso at mga ahensya ng gobyerno. Access to documents. Pangatlo, magrekomenda ng preventive suspension. Pang-apat, humiling ng whole departure orders at asset freezes. At panghuli, magsumite ng criminal, civil at administrative na kaso sa mga nararapat na ahensya. Very powerful. Magre-recommend sila. Kasi sa proper court pa rin yun kapag kakasuhan mo. Ganito mga kaya meron nang sinasabi sa both houses of Congress na bibigyan sila ng dagdag na powers. Kasama na yung contempt power. Ayun ang dapat talaga. Pero without the contempt power, ang nakikita kong gagawin daw nila, base sa pagbabasa ko rin,
ay kapag meron mga hindi nakikipag-cooperate. O, nagsisinungaling. Or basta hindi nakikipag-cooperate, either hindi nagbibigay ng dokumento or hindi pumupunta sa kanila para maimbestigahan o mapaliwanag, ipapasa nila sa DOJ o kaya sa ombudsman. Yun ang action para sa kanila. Pero mas maganda pa rin siguro yung dati, no? Yung dati presidente, no? Wala nang paliwanag, gano'n na kaagad. Ayun na yung sinasabi ni Sara Duterte, no? One day lang daw. Hindi naman pwede yun kasi may due process tayo. Hindi pwede yun. Gusto mo makulong sa ICC. Yung ICI, magiging ICC yan. Palilistag eh. Sobrang bilis yun. Gusto mo naman implement para sa may saltik lang yung ganung pang saltik lang yun. Due process pa rin yun. Kailangan natin sumunod sa due process, otherwise it defeats the very purpose so of itong having ICI, this ICI. Nag-meeting na yata sila no? Bago tayo mag-move do sa meeting, no? Ang nakita ko lang violent reaction na is yung appointment ni Mayor Magalong. No? Sige. Kaya lang dapat bigyan po natin ng chance si Mayor Magalong sa gaya ng sabi ng palasyo, no? May nakita pong katangian si Pangulong Bongbong Marcos kay Mayor Magalong at meron din po siyang pinapakitang mga ebidensya, mga nakita niyang anomalous na mga proyekto na immediately ipe-present niya sa ICI. Kaya nakita ng ating Pangulo na mas maganda pa rin kung maging kasama si Mayor Magalong bilang advisor, no, dun sa ICI, no? At mga kayayam, mga ka-BBM, dapat niyo pong maintindihan na noong panahon ni Pinoy na CIDG director si Mayor Magalong, pinaimbestigahan po ni Pinoy yung Mama Sapano sa 44 incident. Natatandaan niyo po yung kung saan na-massacre yung 44 staff members ng PNP. Si Mayor Magalong po ang nag-imbestiga noon. No? Alam niyo po ang naging resulta ng kanyang investigasyon? Ini-implicate niya, including Pinoy. May may pananagutan kahit Si Purisima ba yun yung naging advisor? Purisima, si Pinoy. In-implicate niya. Sinabi niya na may pananagutan din. Kahit yun ang commander-in-chief, kahit yun ang nag-order na imbestigahan niya yun. So walang sinisino. Walang sinisino. Hindi po siya natakot. At nang dahil nga doon, no, kahit candidate siya dapat para maging PNP chief, no, nawala na yon. No? Kumbaga sinakripisyo na po niya ang kanyang karera sa pagiging pulis, no? Masabi lang yung totoong nangyari. So, yan po ang na-appreciate palagay ko ng Pangulo. At sinabi niya yan nung press conference nung isang araw sa Malacanang, nung Monday. Sinabi niya yung katangian na yan ni Mayor Magalong. Kaya bigyan po natin ng chance na makapagtrabaho si Mayor Magalong, bigyan po natin ng chance ang pinili ng ating Pangulo. Ang duda lang kasi dyan ng mga ibang mga kababayan natin, ito raw si Benjamin Magalong, na-align sa mga Duterte. Nakatunayan, kaibigan daw siya ni Senator Bongo. Yan, at saka ang baka mga ikanta lang daw niya yung mga kaaway niya, mga yung congressman niya, na mga kaaway niya at yung mga kaalyado niya i-absuelto niya. Pero sabi nga ni PBBM, bigyan natin ng pagkakataon magtrabaho si Magalong dahil hindi niya yan isasama diyan kung alam niyang walang magiging silbihan diyan. Saka kung makikita ng taong bayan, may nagkomento, Yayam, yung 51 billion ni Pulong i-advise niya kaya. Alam niyo po, no, kapag hindi ginawa ni Mayor Magalong yan, kapag hindi niya sinama yung mga Duterte na mga tao involved sa mga anomalies, siya po ang manisisira. Babalik din sa kanya yan. Babalik po sa kanya yan. Kaya hindi po niya pwedeng itago yan. Hindi niya pwedeng gawin yan. Dahil gaya na sinabi ko po sa inyo, 16,725 ang kaso na nireklamo ng taong bayan. Lahat po yan titignan. At sigurado ako na merong mga involved na during the time ni Duterte. Isa din sa sinasabi ng presidente kung bakit napasama si Mayor Magalong dito sa composition ng ICI dahil nung nagpunta siya sa Tuba Benguet, remember na nag-inspection sila dyan, agad-agad may ipinakita na report itong si Magalong, very comprehensive report. Parang nagulat ang ating presidente dyan. Siya lang ang nagpasa ng ganun ka-comprehensibong report. So yung ganung skills, investigative skills na yan, yung presentation, yung reporting skills, makatutulong, naniniwala yung ating presidente na malaki maitutulong sa ICI. Saka yung bilang investigador at nagpapail ng mga kaso, alam niya kung paano makakapagpakulong Correct. ng mga tao, di ba? Kung enough yung evidence para makapagpulong. Ako nga nakikita ko rito kay Magalong parang maiipit siya rito balang araw parang naisahan nga siya rito ni PBBM Kasi tingnan nyo kung pagtatakpan niya yung mga Duterte, isipin niya magagalit ang tao. Second term pa lang siya mayor. Kakandidato pa ng pang third term niya, gusto niya bang masira?
Diba? I don't think isusugal ni Mayor Magalong yung kapag kanyang nalaman ng reputasyon. kasi malalaman mo naman kung si Mayor Magalong may kinikilingan, kung may pinoprotekta, malalaman mo yan. Malalaman ng tao yan. Diba? Kaya sinama rito ni PBBM para magsabi talaga si Magalong ng mga talagang nalalaman niya. Palagay ko ang ICI kasama si Mayor Magalong susunod kung saan sila dadalhin ng ebidensya. Yun naman ang direction Diba? eh. Yun ang direction. Kung saan sila dadalhin ng ebidensya, doon sila susunod. Katulad ditong nangyari, Palerista, no, sa Bawang La Union. Ayan, yung Ghost Flood Control Project sa Bawang La Union. Kasi nung Lunes, yan. Lunes ata yun. O si Lunes. Tama. Si Secretary, may video ba tayo? Sige, tayo muna natin, Lex. Ito yung bisita ni Sec Vince Dizon at ni Mayor Magalong sa Bawang La Union. Buti sinabihan mo, kundi 6:50 na naman tayo magsayo. Hindi, tama yung pasok, di ba? Ayan. Props eh. Props. Anak ng putang ito mga tao. Grabe. Can you see? Grabe. Ayan yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon na Pakitang Tao Project. Pinost ko yung kahapon eh. Ang tawag niya dyan sa sa proyekto niya, Pakitang Tao Project, no? Kasi yung pipes, dapat di ba pag malakas ang ulan, dapat kahit konkreto yan, nilalagyan ng pipes para yung tubig diyan papasok. Hindi siya magsisit through dun sa cement, di ba? Talagang kasama sa design yan, no? Kaso, yung ginawa dyan sa Bawang La Union, no, pakitang tao lang yung pipes, hindi naman talaga useful yung pipes. Hindi, yung pipes kasi pinaka-purpose kasi ng pipes na yan, kasi kapag walang ganyan, nagla-landslide kasi kapag umuulan, yung tubig naiipon sa lupa. At kapag naipon dyan, bibigat yung lupa, maaari niyang itulak yung dike na yan. Kung walang ganon. Kaso props lang. Kaya si Secretary Rips napapura eh. Sobrang substandard. Isa lang yan. Ito talaga yung panloloko talaga harap-harapan. Panloloko talaga yan ang harap-harapan. Buti ka mo. Pinuntahan ni Secretary Vince Dizon yan at kitang-kita niya ng dalawang mata niya kung paano niloloko ng mga kontraktor na to ang taong bayan. Isipin mo, 2 meters dapat yung pipe na yan, 2 meters. Parang wala pang kalahating ruler yan eh. Hindi, mga ano naman yan? Siguro, 12 inches. wala pa yan, 12 inches. Isang ruler yan. Kasi dapat dalawang ruler yan. Magkano ba yung cost ng proyekto? Para 89. 107 ang kanilang inspection ay ang package 5 at 6 sa Bawang River Basin project. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 89.7 million. Ngayon, humigit kumulang 179 million ang kabuang halaga nito. Grabe. Pero kahit halatang mababa ang kalidad ng pagkakagawa, markado na itong completed mula noong 2025. At yan ang malino na panluloko sa taong bayan na ibinulgar ni Pangulong Bongbong Marcos na siya lang nakagawa niyan. At yung congressman dyan, panay ang paliwanag na ngayon. Kasi talaga, sindikato talaga sindikato. Dapat may inspection yan eh. Kumusta? Okay, na-meet ba yung requirements? Doon lang tayo sa mga pipes eh. O gaano ba kahaba dapat yan? Siyempre, ini-inspection yan. Ang problema, parte ng sindikato yung mga nag-i-inspection yan. Alam mo maganda dyan? Kasi dati pala, yung mga kapag may mga proyekto sa lugar mo, sa mayor ka, bago matapos yun, ikaw yung huling magche-check, tsaka pipirma. Tinanggal pala ni Digong yun. Engineer na lang pala yung huling nagpipirma. At huling nagche-check, engineer na lang. Sa gobyerno kasi, yung ngayon, ibinalik ni PBBM. Which is tuwang-tuwa yung mga mayor. Na magkaroon ng consultation. Doon kasi yung end user, sila na magche-check niyan. Yung, halimbawa, implementing agency, sila na magche-check niyan. Kailan ba tinigil yung proseso na hindi na sinama yung mga mayor? Ano yan eh? Panahon ni Digong. Panahon ni Digong yan na hanggang recently lang ini-implement yan na wala ng coordination. In fact, yung ibang mga flood control projects, hindi na nga kumukuha ng permit sa LGU. So kahit hindi siya kailangan. Tama yun. Kasi tinigil daw na i-involve ang mga mayor o ang LGUs tungkol sa mga infrastructure project inspection nung time ni Digong. Alam mo nakaka-bad trip lang dyan, yung ibang mga politiko, kahit si Satanas, hindi, iba kung magmalinis, akala mo talaga napakalinis, magkakaalaman talaga dito yan sa ICI. Dito yan sa ICI, magkakaalaman talaga. At may mga CCTV footage doon na maglalabasan. Diyan talaga lalabas si Satanas sa ICI. Ngayon, etong secretary natin ng DPWH, halatang
masyadong masipag, hindi napapagod. Di ba? Kaliwat kanan. Bali-balita. Ang ano dyan, action man. Ang bilis kumilos. Bali-balita. Everyday may nangyayari. Araw-araw sa may people at hindi magkakalapit yun. Noong isang araw lang, may kinasuhan na agad. Di ba mga empleyado ng DPWH? Alam mo, ang problema lang rito kay Secretary Vince, baka maubos yung tauhan ng DPWH. Hindi mag-hire siya ng maayos. Ayun, Kasi yun naman ang yun. ginagawa ngayon, cleansing, internal cleansing. Kailangan linisin talaga yung DPWH. Kasi di mo naman pwedeng i-abolish yun I-rename mo, tapos kung sila pa rin yung nandoon, mangyayari at mangyayari pa rin yan. Gusto ko lang punahin na tama yung approach ha. Habang ini-establish ng ICI yung kanilang proseso, habang nag-iimbestiga sila no, ng mga flood control anomalies, no, meron ng nakukuhang mga ebidensya itong DPWH mismo under bid season at pinapailan na agad ng kaso. Agad. So, kumbaga simultaneously may man nangyayari. May napapanagot na habang pinapalalim at pinapalalim. Alam mo sigurado ngayon dito? Maraming makukulong ngayong Pasko. Maraming may stress ngayong Pasko. Mukhang alanganin. Maraming may stress ngayong Pasko ng mga empleyado ng gobyerno, mga politiko, kasi isip-isipin nila yan. At yung iba dahil sa may due process, palagay ko hindi magiging masaya ngayong Pasko. Pero yung makukulong baka malabo pa. At saka yung September na At saka yung pag-freeze ng asset, mukhang malungkot ang Pasko. Kasi paano yung mga pamasko, di ba? Pero alam mo, yun lang. Alam mo, di ako masyadong naadod doon. Alam mo, para sa akin masyado nang na-late yung Sa bagay, yung pag-freeze na mga assets or insurance deposits, no? Dapat noon pa po yun. Alam mo kung bakit late na? Yung dalawa nga kahit checkin nyo yung bangko namin. Kasi na-withdraw na namin. Pero hindi naman napasok yan. Maganda na rin na nagawa yun. No? Kaya lang para sa akin, no, tingin ko din, yung 137 accounts sa bangko at 27 sa insurance, parang napaka-konti po na. Para sa akin. Kasi kinumpute ko parang nag-average lang na 5 accounts per person or corporation. No? Na pag billion po ang pera nyo, no? Ang dami nyo pong account, baka umabot pa yan ng 20 more, 50 plus accounts. Kasi po ako, maliit lang naman pera ko dati, nung panahon na nagnenegosyo ako. Pero ang dami kong accounts, mahigit 10. Nung nagnenegosyo ako, ilan na lang? Small-time businessman lang ako. What more yung mga negosyante na yan? Bakit 5 lang yung, Isipin nyo paano na lang kaya? Kung itong si Secretary Vince Dizon nagpunta ng Davao City, mag-inspection doon, wala kaya siyang makita? Kasi dyan excited ang taong bayan sa Davao City kasi sabi, walang ghost project. Mag-comment lang din ako sa sinasabi mo, Sir Yam, no? Yung dun sa late na yung pag-declare ng pag-freeze ng mga assets. Actually, may pananagutan at dapat sumagot din yung AMLAC dyan Diba? Kasi kumbaga, kapabayaan ninyo yan Correct. Ilang beses, ilang taon na nangyayari yan, 9 years na nangyayari yan, na wala kayong ginagawa. Kasi kapag nawala na yan sa bank accounts, no, mahirap na mahanapulin yan. Civil forfeiture. Mahirap na mahirap. Sa yun? Kung withdraw na. Diba? O na-transfer na sa abroad. Sabi pa ni Digong, nagnakaw ako pero ubos na. O nahabol ba si Digong? Hindi natin nahabol. So yan mga ka-BBM, ang first segment natin, nabasa tayo ng comment. Grabe, napakaraming comment. Sabi ni Melinda Sarmiento, baka nilabas na nila ang kanilang mga kayamanan o mga nakulimbat kaya nilipat na sa kanilang mga dummy account. Posible yan. Posible. Totoo yan. Kasi ilang weeks na ako nagsabi na dapat tignan na agad ng BIR sa AMLAC yung mga accounts na yan. Comment. Okay, kay Charming Rosal, maraming magkakasakit ng cancer na politiko dahil sa stress. Deserve. Si Sonia or Sanya Kerubin. Saan na yun? Biglang nawala. Hello, I am not Hello, I am not so happy about the new speaker. Kung kayo po ay totoong sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat po pagbigyan natin ang present speaker. Sabi ni Bebang, good evening sa inyong lahat at sa ating mga salamat PBM host, kayong mga idol ko. Salamat po, salamat. Kay Ma'am Emilita Pecado, present here mga sirs, watching po mula dyan sa Tokyo, Japan. Happy viewing po sa inyo. Si Teng Zednanray, pinangalan sa iba. O nga po, yung mga asset, pwede pangalan sa iba talaga. Ganun po talaga gagawin. Star Barrett, more power po sa inyong tatlo. Watching from Italy. Happy viewing po sa inyo. Okay, abilis talaga ng oras. No? Kinuha mo na naman yung oras ko, palerista 9 minutes outing. Ngayon, pag-usapan po natin, kinasuhan na po ni Secretary Vince Dizon ng DPWH yung ilang mga officials ng DPWH at
ilang kontratista, no, contractors, no. Pwede ba natin banggitin kung sino-sino yung kinasuhan? Pwede. May video. Oh, may video pala ba tayo tungkol dito? Tignan muna natin yung video tungkol dito sa mga kinasuhan ni Secretary Vince Dizon. September 12 lang po kami sumulat. At ngayon ay September 14 pa lang. 16 pa lang. No? 16 pa lang. September 16 pa lang ngayon. At nandito na tayo. At na-inform na po ang mga bangko ng mga taong ito na i-freeze na ang kanilang mga bank account. So, thank you very much po sa Central Bank, sa BSP, at si AMLC. And hindi pa tapos ang laban. Initial steps pa lang ito, pero napakalaking bagay po nito. Dahil makakampante po ang ating mga kababayan. Nasisimulan na ho natin ang proseso na maibalik ang kanilang pera na ninakaw ng mga taong ito. So maraming salamat po, and I guess I'll pass it now on to Attorney Figueroa and Attorney Matt. Thank you. Ayan, ka-copy, basahin natin kung sino mga kinasuhan. Okay, ito po yung mga sinampahan ng kaso ng DPWH, no? Sige. Si former District Engineer Henry Alcantara, si former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza at John Michael Ramos ng Construction Section, si Ernesto Galang ng Planning and Design, si Lorenzo Pagtalunan at Jaime Hernandez ng Maintenance Section. Kasama din po sa kinasuhan si Norberto Santos ng Quality Assurance, Floraline Simbula ng Administrative Section, si Juanito Mendoza ng Finance, si Roberto Roque ng Budget Unit, Benedict Matawaran ng Procurement Unit, si Cristina May Pineda, Cashier. At ito po yung mga project engineers na sinampahan din po ng kaso, si Paul Jason Duya, Merge Haron Laus, Lemuel Efraim Roque, RJ Dumasig, John Carlo Rivera, John Benix Francisco, at si Engineer Holo Marie Tayaw. Kasama rin po sa mga kinasuhan yung mga kontratista na may kinalaman po dito sa mga ghost projects. Si Sally Santos ng SYMS Construction Trading, si Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, si Maria Roma Angeline Rimando ng si Zara Rowena Discaya, ang beneficial owner po ng St. Timothy Construction Corporation, si Roberto Imperio ng IM Construction Corporation. Yan po yung mga sinampahan na ng kaso. Simula lang yan. Simula pa lang. Napakagandang panimula na nagpapatunay na ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay seryoso talagang panagutin itong mga walang hiya na makakapal na mukhang government officials at contractors na to. Alam nyo mga ka-BBM ha, ang dami pala ng kinasuhan. Ibig Batch sabihin, 1 pa lang yan. maraming mga gumagawa ng kabulastugan dyan sa DPWH. Bakit hindi yan nakita nung nakaraang administrasyon? Hindi nakita, hindi lang inaksyonan. Kasi si Digong may statement siya. Ayun yung hindi niya kaya. hindi Ayun inaksyonan. lang. Tama, yun lang. Bakit kaya niya hindi kaya? Sabi niya mag-guide sa gawa doon ng audit. Strong leader siya. Si weak leader patuloy ngayon ang lumalaban. Yung weak leader pa ngayon ang lumalaban sa mga buhaya at determinadong tuldukan ang korupsyon dito sa atin. Kung tanongin ng taong bayan, meron akong ilang tanong, 5. Sino nagsabi ng mahiya naman kayo? Si Pangulong Bongbong Marcos. Sino ang nagsiwalat ng talagang malawakang anomalya tungkol sa flood control projects? Sino nagsiwalat ng 15 major construction firms na naka-corner ng malaking porsyento ng flood control project budget? Si PBBM. Sino nagbibigay sa atin ng lakas loob na magsalita dito at i-denounce ang anomalyang yan sa publiko? Si PBBM. Sinong gumawa ng ICI? Si PBBM. Sino yung mag-jet ski raw? Si Digong. Wala na. Mga kababayan, kaya, Tapos ang laban. Tapos. kaya yan po ang nagpapatunay na ang ating Pangulo ay talagang seryoso na may mapanagot dito sa flood control scam na to. No? Kaya nga sa akin, sa palagay ko, yung rally-rally na yan, walang effect. nakikitang magiging news yan eh. Kasi kahit yung wala rally yan, wala nga silang ina-announce na ganyan, ginagawa na ni Pangulong Bongbong Marcos ang dapat eh. At saka yung rally nila sa September 21, useless na yan. Kasi yung pinapababa nila, nag-resign na. Bumaba na. Di ba? Sino ipaparesign nila? Si BBM? Isa na nga lang yun. Nag-iisa, namumukod tanging presidente. Nagsambulat sa sambayanan ng anomalya. Hindi ba kasi Sara na? Papanawagan nila na mag-resign. Hindi kasama, mas dapat na mamauna tayo. Wala silbi yun. Pero in fairness sa mga matitinong
tawag dito, yung nagsusulong ng September 21 rally. Sinabi nila mismo sa kanilang press conference na kapag meron tumawag ng bring him home or resign PBBM, paalisin nila. Correct. Hindi nila hahayaan ma-hijack na mga merong ibang balak itong kanilang rally sa September 21. Sana po, no, ganun talaga ang mangyari. Kasi sana maging peaceful ang rally na yan. Yung mga obstructionist yung mga yan eh. Yung mga dilis guguluhin yan eh. Makikisabay lang yan eh. Dito sa clamor at sa ingay. Coffee, palerista hindi lang didilis eh. Pati yung makakaliwa eh. Tama, Yung mga tama. komunista, mga NPA. Mga rebelde. Posibleng i-infiltrate yan at gumawa ng kaguluhan. Pero hindi naman nila magagaya yung Pilipinas sa Nepal pati sa Indonesia. Kasi alam mo kung bakit doon sa Cebu may nagrally, susugurin yung bahay ni Speaker Martin. Sa Cebu? Oo. May bahay ba siya sa Cebu? Ayun yung nakalagay kaya sa video eh. Ang dami mga nakamotor, siguro mga 35. Oh. Hindi nila mapasok-pasok, takot din kasi may shotgun yung security. Di ba? Kung sino wala mapasok doon, una sasabog yung ulo. Kaya sa mga dadalo po ng rally sa 21, pero ang hiling natin, wag na kayo dumalo, no? Pero hindi sinusuppress ng presidente yung freedom of expression natin. Ginagalang po ng ating presidente yan as long as peaceful. Diba? Okay, Panatilihin natin yung peace and order. Kasi even siya, diba? Kung hindi siya presidente, makikihalo siya dyan sa kalsada. Pero dapat panatilihin natin yung kaayusan, yung kapayapaan. Umattend po kayo, pero dapat po maging mapagbatsyag, no? Tignan nyo po yung mga nasa paligid sa inyo. Kung meron pong nakikita kayong kahina-hinalang gagawin, no, i-report nyo po agad sa mga authorities. Pero nonsense na talaga yan mga kabibim. Isipin nyo, kasi kaya nag-rally yung mga tao para ipanawagan sa gobyerno, gumawa ng aksyon. Gumagawa ng aksyon. Hindi na kailangan ng rally-rally. May aksyon na di ba? Mabilis nga yung aksyon. Ito nga ICI na to, ito na nga yung aksyon na ginagawa ng gobyerno natin. Doon, no, yung mga panawagan nila, as if hindi walang ginagawa ang Pangulo. In fact, siya nga po ang nagbulgar eh. Sinasabi ni Katonying Taberna, siya nga nagbulgar. Anong problema niyo? Yun na nga eh, di ba? Parang kayo yung naka-discover, tas kayo ang nagsisiwalat. Hindi naman ganun. Ang presidente. Yun na nga eh. Yun ang hindi nila maintindihan. Na yung presidente natin, kumo tahimik, kumo hindi maingay, kumo hindi mayabang, akala nila walang ginagawa. Ang totoo naman dyan, kaya nga tayo maingay dahil kay PBBM yan. Kaya tayo umabot sa ganitong sitwasyon dahil sa naging speech ng Pangulo noong SONA 2025, no? Kung saan inumpisahan niya yung pagbubulgar sa mga anomalya. Pero nanood tayo ng SONA, binabanggit niya yun. Akala ko wala lang yun. Akala ko joke lang yun. Yung pala, tinotoo niya talaga. Hindi niya napapansin, ganyan si BBM. Tinotoo niya. Kapag may pinangako, pag may sinabing gagawin, nagagawa talaga. Gagawin niya. Hindi lang puro sabi. Di ba sabi niya, may mga ibubulgar ng pangalan. Yun, nagkabulgaran nga. Hindi, yun na lang eh. Yung 20 pesos sa bigas eh. Di ba? Ang daming nagsasabi hindi magagawa eh. Nagawa. Ba't nagagawa? Yung isa kasi, si Digong, hindi lang ako makamove on sa sinabi ni Digong eh. Magkakaroon kami ng audit kasi alam ko na may corruption dyan sa DPWH. Natapos na lang yung termino, wala yung audit. So yumaman pa lang yumaman sila Diskaya. Ay, ito pa pala isang example ka, Copy. Yung zero balance billing. Isa pa yan. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Di ba? Yan din, di ba? Mga example na pag may sinabi ang ating Pangulo, ginagawa po talaga niya yan. Kaya unfair sa mga nagsasabi na walang ginagawa ang presidente. So hindi pala siya presidente na puro lang daldal, puro lang ngak-ngak, wala naman ibubugas sa totoong buhay kaya nakakulong. Nakaraan yun. Nakaraan yun. Ano na, may nag-uulyanin na, wala nang hindi na makaalala. I wish we can still talk more about this. Pero kailangan natin pag-usapan yung susunod na topic. Yung tungkol sa letter ni Secretary Vince Dizon ulit. Ano ba yung letter na yan? Sumulat siya sa Anti-Money Laundering Council kung saan pinapa-freeze niya ang mga accounts, no, o assets or deposits ng mga tao ng DPWH, korporasyon na involved sa flood control scam na to. Baka Palerista ba gusto mong basahin kung sino mga pina-freeze niya? So yung pina-freeze niya yung mga account ni Henry Alcantara, former OIC Assistant Regional Director, Bryce Erickson D. Hernandez, former OIC District Engineer, JP D. Mendoza, former OIC Assistant District Engineer, John Michael E. Ramos, Chief Construction Section, Ernesto C. Galang, Planning and Design Section, Lorenzo Pagtalunan, OIC Chief Maintenance Section, Norberto L. Santos, Quality Assurance and Hydrology Section, Jaime R. Hernandez, Maintenance Section.
Dami pala. Sige, ako naman. Sige na. Parang yung binasa mo kanina eh. Sige, si Flora, hindi, may mga nadagdag eh. Ah. Si Flora Lynn Simbulan ng Administrative Section, si Juanito Mendoza ng Finance Section, Roberto Roque ng Budget Unit, si Benedict Matawaran ng Procurement Unit, si Christina May Pineda, Cashier 2, si Paul Jason Duya ng Project Engineer, si Merge Haron Laos, Project Engineer din po, si Lemuel Efraim Roque, Project Engineer, si RJ Dumasig, Project Engineer, si John Carlo Rivera, Project Engineer, isa din pong Project Engineer, si John Benes Francisco, si Holo Marie Tayaw, Project Engineer, at si Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction, si Zara Rowena Discaya ng St. Timothy Construction Corporation, si Pacifico Discaya II ng St. Timothy Construction Corporation, si Mark Alan Arevalo, ang General Manager po ng Wawaw Builders, Sally N. Santos, ang owner o yung manager ng SYMS Construction Trading, si Robert Imperio, ang owner and manager ng IM Construction Corporation, at meron pa pong 104 other individuals. Meron pa pala. Na sinampahan. Meron pa pala. Sige yan, basahin mo yung 104 yan. Wala. Wala. Pinahirapan mo naman ako. Kapag may mabasahin, sabi mo tinuturo eh. Hindi kasi maliit eh. Hindi ko makita. Okay, sige. Hindi ko masyado makita. So itong AMLA na to, ito pala yung effective na kaya kagad yan? Effective agad yan Nag-grant kasi nag-grant na ng Court of Appeals. Court of Appeals na nag-grant ng Yes. ang nag-a-apply at ang AMLAC. So ibig sabihin, yung Pasko ng mga to talagang gipit malungkot ngayon. na talaga. Blue Christmas siya. Medyo diet to mga to. Kung dati lechon, ngayon kwek-kwek na lang siguro. Pero kung kung hindi naman ayun lang talaga. Kasi alam na rin nila yan. Alam na rin nila yan. Gusto ko lang mabanggitin na sana kasama sa mga kakasuhan o na freeze order yung kanilang assets or deposits ay yung mga COA auditors. Kasi doon sa finailan ng kaso parang wala ang DPWH pa lang yata yun eh. contractors. Saka engineers eh. Kung sinama na yung pati mga empleyado, cashier, di ba? Sinama na pati mga yung mga section head. nagpo-post audit, di ba? Dapat sinama Sa na. tingin mo, Kung pumirma sila sa mga sa mga kumbaga inspection report na nagsasabi na complete na yung mga projects. No? Kung kasali sila doon, assuming po nakasali, wala pa naman ako nakikitang actual documents ng completion report, no? Kung kasali sila doon, dapat lahat na nakapirma doon. Baka ICI na ang mag-ano yan, mag-reveal. Baka sa ICI. Sa tingin mo yan, hindi pa kaya huli ang priest ni Palagay ko Secretary? medyo kung meron man na makuwang mga assets or deposits na naiwan, no, sa kanilang mga bank accounts, palagay ko hindi na ganun kasubstantial. Na yung ibig sabihin yung laki no, kumpara kung mas matagal noon pa sila nag-freeze ng assets, no. Kasi dito sa Pilipinas hindi katulad nung sa United States eh. Sa United States immediately kapag maging suspect ka sa fraud, matik yun. Matik, ang bilis ng action. Di ka na talaga makakakilos, magugulat ka na. Hindi ka magkakaroon ng time para i-withdraw o para ilipat yung mga assets. Dito sa Pilipinas, because of nasa constitution natin yung tinatawag na due process, yun, medyo matagal ang proseso. Pag sinabi mo ba sir na i-freeze yung assets, ibig sabihin yan, pwede mo na rin kalkalan yung mga previous transactions niya? O separate pa yan? Pwede, separate yun. Kapag sinampili na duces tecum, ibig sabihin niya, duces tecum yung documents, isasampi na kunyari na ICI o ng gobyerno, pwedeng i-present ng bangko yon. Kasi hindi naman pwede basta-basta i-present ng mga bangko yon without subpoena. Dahil meron tayong yung privacy. Bank secrecy law, no? So, kung may subpoena, pwede nilang ipadala lahat ng transaksyon tungkol sa mga bank accounts nila. Yun ang maganda kasi makikita mo naman kung magkano pumapasok, di ba? Yung allegation lang ni Trillanes halimbawa, kay Sara Duterte, billions ang pumapasok. So, pwede sigurong pagsimulan niya ng investigasyon. Makikita talaga yun dahil merong audit trail nga na tinatawag, no? Especially kung galing sa bangko, hindi mo talaga mag-question integridad ng audit trail ng bangko. Ang problema kapag nailabas na kasi yung pera. Hindi mo na rin mahahabol, no? Saan mo hahabulin yun? Hindi, tsaka karamihan talaga sa mga yan, hindi na siguro nagbabangko. May vault talaga siguro sa bilyaran na lang nila. At saka alam nila, yung pera, naman. Lucky may boxes yung pera. Alam mo, hindi ka basta-basta rin pwede mag-deposito sa bangko na malaki yan. Di ba sa sahod nga natin sa YouTube, sa Facebook, kapag malaki, hindi mo na i-release. Iutay-utayin mo. Kasi legit naman yung business nila. May mga corporate papers yan. Tatanggapan ng ng pera ng mga bangko yan. At kung di ako nagkakamali, mga preferred or VIP clients pa yung mga yan, lalo kung billion-billion ng pera nila sa bangko, pwedeng makapag-deposit yun. Kaya lang, kung kasi may tinatawag tayo sa banking system natin na
know your client, KYC. No? So kung yung mga bangko kilala yung kliyente na talagang malaking negosyante, no, at may mga malalaking project sa gobyerno, tatanggapan ng pera yan. Wala naman pa alam yung bangko kung saan galing pera. Correct. Hindi ka lang tatanggapin kung kunyari ako si Yayam Dizon, wala naman ako may pakitang business document sa bangko, tapos magde-deposit ako ng hundreds of millions, at talagang pwede akong ma-reject. Baka kasi isipin nila, galing yan sa drug money o galing sa sugal, illegal gambling, talagang hindi ako tatanggapan ng bangko. Pero itong mga contractors kasi na to, palagay ko legit yung mga papers. So ito. Kaya importante rin na na-freeze yung assets, di ba? Okay. Ako, pag-usapan naman natin itong isang... Ayan, maganda yan. Maganda. Nagbabanggaan sa Senado. Maganda to. Si Senator Marcoleta saka si Senator Tito Sen. Ba't ano ba kwento dyan doon sa mga hindi updated? Ano ba kwento dyan? Ito naman kasi si Senator Marcoleta, from the very beginning pa lang, na naging... na nagpasabog ang mag-asawang Sara and Curly Diskaya sa Senado, no? Pinupush niya na maging state witness tong dalawa. Mukhang napangakuan. At dahil siguro sa napangako na binigay niya sa mag-asawa na to, kaya parang lumalabas na parang nag-aabogado na siya. Sa mga Diskaya? Sa mga Diskaya. Eh, pinupush niya ng pinupush kay Senator Soto, no? Para maaprubahan yung kanyang recommendation na maging state witness itong mag-asawa na to. In fact, may letter siya. No? Kaya lang, napahiya siya in a way dahil hindi ayaw pirmahan ni Senator Tito Soto yung kanyang recommendation. Nagpa-press con siya dyan eh. Kung may pinangako ang tanong, ano kaya yung pinangako? Bakit gustong-gusto niyang ilagay sa witness protection itong dalawa natin? Wala akong ibang nakikita kundi freedom. Kasi ang state witness, kapag nag-state witness ka, syempre, ang hihingin mo, yung kalayaan mo in the future. Diba? Anong kapalit nun? Sabihin mo yung inventong kwento. Ito nakikita kong doon ba sinabi ko yung wala kang idadawit sa Duterte. Yun yung kasama doon sa, yun actually na binabanggit ko about Diskaya's gambit noong nakaraan eh. Yun yung palagay ko, quid pro quo na tinatawag. Yung palitan ng pabor. Quid pro quo ang tawag doon. No? Hindi niya siya nagbanggit ng mga senador. Hindi siya nagbanggit ng mga transactions simula 2016 to 2022. So yan palagay ko ang kapalit na hiningi, no? Hindi ko po sinasabing totoo, pero yan ang aking opinion, hiningi ni Senator Marcoleta, no, doon sa mag-asawa. In return, no, magiging state witness. Kasi kapag nagtataka ka rin eh. Magkamag-anak ba si Marcoleta at saka sila Diskaya? Hindi. Bakit kung abogaduhan niya, akala mo binabayaran siya ng talent niya. Diba? Ito pa, very problematic kasi pinakinggan ko yung press con niya eh. After that, nagkaroon siya ng press con. Una, masama yung loob niya kay Boyeng Rimulya. Kasi over the weekend daw, maganda yung usapan nila eh, di ba? Dahil gagrant itong WPP. Tapos, nag-change ng leadership, biglang hindi nag-grant. Pangalawa, hindi dinaan sa ibang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, desisyon niya lang yan na ipasok sa Witness Protection Program itong mag-asawa. Malinaw na dapat naaprubahan niya ng committee. Hindi ibig sabihin ng chairperson lang, aprobado ng Senate President. Yun ang pagkakamali ni Senator Marcoleta. Kasi po ang Senado, it's a collegial body. Lahat po ng desisyon diyan didesisyonan ng majority. No? Kung sa committee, majority nang nasa committee. Kung sa plenary, majority nang nasa plenary. Di ba? Sinusolo niya eh. Siya lang nagdesisyon. Hindi po pwede yun. Itanong natin sa mga viewers natin yan. Bakit sa tingin nyo, i-comment nyo sa tingin nyo, bakit kaya parang nag-aabogado na etong si Senator Marcoleta? Ano ang naalok? Dito sa mga Diskaya. Ano kaya ang napag-usapan? Meron kayang pinangako? At ano kaya ang alok? Sige, i-comment nyo dyan at babasahin natin mamaya para maganda-ganda ang ating diskusyon mamaya. At isa pa din sinabi niya rin doon sa press con, kasi ang sinasabi ni Tito Soto, no, kailangan muna, referring to Boyeng Rimulya statement, na ibalik ng mga Diskaya yung mga ninakaw. Sabi ni Marcoleta, wala yan doon sa requirements para maging miyembro ka o maipasok ka sa Witness Protection Program. So in short, sige, kahit wag mo na isaoli yan or kahit man lang magpakita ka ng intent kasi sinasabi niya, magkano yung ibabalik? Hindi pa na-determine ng korte yan. Ang punto ko naman dyan, sana kahit commitment man lang, di ba, na once na mapatunayan na ganyan, inakaw yan, ibabalik natin. Pero wala ka naman marinig sa mga Diskaya. Saka last time, binanggit natin, no? Very accurate tayo, yung 5 requirements para mag-qualify ka as state witness. No? Hindi sila papasa doon sa, lalo na yung pinaka-importante, dapat ikaw yung least guilty. Kaso sa sitwasyon na to,
no? Kung makikita nyo yung billion-billion na erase nila sa negosyo nila, hindi ka pwede magiging least guilty. In fact, you are most guilty. Kaya using yung nangyari or experience during the time of Janet Napoles, the pork barrel queen, no? Hindi nag-qualify din yung as state witness, no? Dahil hindi siya ang least guilty. Ganun din dito. Hindi sila pwede mag-qualify as sigurado abogado si Marcoleta, alam niya yan. Pero alam bakit kaya parang ipinipilit niya, no? And yun nga, dahil may pangako, may pangako na hindi natin nakita. Ito ay natanggal. Yung abogado pala ng mga Diskaya, nagsalita na pala na sinabihan pala sila ng ilagay lang sa affidavit nila 2022 to 2025 lang daw. Yun ang may video yan. Yung abogado nila Diskaya, may video yan na sinabi niya yun. At kung ako, dapat ipurso ng Senado yan. Hindi dapat ganon. Hindi pwedeng i-commit ni Senator Marcoleta ang Senado para sa sarili niyang kapakanan lamang o sa sarili niyang desisyon. Hindi niya pwede. Hindi pwede. Buti napalitan. Kasi napalitan. isipin niyo kung hindi napalitan niya, nako! Parang hocus-pocus na naman yung hearing dyan sa Senado. Nakakapagtaka, no? Kung hindi napalitan yan. Abogado ka, hindi mo alam yun? Oo. Tapos questionable na nga yung credibility ng mga Diskaya, di ba? Kasi hindi raw naman trabaho nilang i-vet yun. Korte daw ang mag-vet. Kaya ako, hindi ko talaga binoto yan kasi alam ko walang silbi yan eh. Hindi ko talaga binoto nyo ba yan? Hindi. Hindi ko talaga binoto yan. Alam ko ba sa hindi binoto? Oh. Kasi hindi ako magka-qualify sa 2,000 eh. Mas mataas dun yung... singilin na natin yan. Nasaan na yung libreng bill sa Meralco? Yung 2,000 or less. 2,000 or less. Libre na. Yan na paliwanag talaga na budol pag hindi nagawa yan. Parang 10K ayuda din yan. Hanapin nyo na yan. Nasaan na po yung libreng bill? By the way, mga ka-BBM, under Section 17, Rule 19 of the Revised Rules of Criminal Procedure, only the court decides kung sino ang pwedeng gawing state witness. Hindi pwede si Marcoleta. Hindi pwedeng ang Senado. Only the court. Okay po? So maliwanag po yun. Kaya yung ginagawa po ni Senator Marcoleta ay maling-mali from start to up to now. Alam mo, naisip ko lang, hindi kaya kasi congressman din siya noong panahon na yun eh. Hindi kaya may pinagtatakpan siya? Posible. Na maaaring ikadawit niya? Posible. Diba? Na maaaring ikasira ng pangalan niya? Kasi kung bakira niya, kala mo talaga, pamilya niya ng mga Diskaya. Nagtatanong po kami wala kaming conclusion. Alam na nga niya na hindi sila least guilty pero, 'di ba? Parang pinupush pa rin. Parang nag-aabogado na nga talaga siya. Kaya magaling din ang sitwasyon Ano ba ito? Divine intervention ba to o kung ano yung nangyayari, 'di ba? Nagkaroon agad ng balasahan. Correct. Magaling din Magaling din. Tama Kaya lang. sabi ko tumaya sa maling kabayo ang mga Diskaya. Yung gambit nila ay... si Senator Lacson, sa tingin mo, kaya niya kayang pamunuan niyang Blue Ribbon? Nako. Pagkakilala mo sa kanya, bad? Knowing Senator Panfilo Lacson and his track record, kung masusubaybayan yun, ako nasubaybayan ko dahil medyo may edad na po tayo. Ilan taon ka na ba? 56. 56. Okay? So, si Senator Ping Lacson talaga pong straight shooter yan, no? Talagang mapapanagot ka niyan, no? Pananagutin po kayo talagang kapag may kasalanan kayo. Kasi marami na ring inimbestigahan niya sa Senado Oo, totoo yan. And in fairness sa integrity, di ba? Hindi ganoon ka na-tarnish yung integrity ni Lacson. At si Senator Ping Panfilo Lacson po, simula nag-umpisa maging senador, ni hindi pa po tumanggap ng kahit 5 pork barrel yan. Correct. Tama. Okay? Si Senator Ping Lacson. Kung magkano po ang budget niya bilang senador, yun lang po ang pinagkakasa niya sa kanyang trabaho. Hindi po yan tumatanggap ng mga billion-billion na pork barrel. Alam mo, yung mga dilis, galit dyan kay Lacson. Sabi, bakit yan? Hindi naman abogado yan. Dapat abogado. Galit yung mga dilis kasi nga hindi abogado. Pero binoto si Robin Padilla. Okay, Head pa ng Constitutional Commission. mga kabibir, napakabilis masyado. Basta tayo ng mga comments. Uy, meron na naman nagpa-flood ata ng ba't pa ulit-ulit? Tama po, hindi. Hindi naman. Kakampi natin yan, kakampi. Si Elisa Wal, ako binoto ko, akala ko matino ang akala ko matino ang coops. Hindi ko basahin, no? Akala ko matino ang coops, dutae black pala si Marcoleta. Sige, si Janet Ladra. Okay, good evening. Sir Yayam Dizon, Ka-Coffee and Palirista. Good evening din po. Bumari ko yan, ibaba nyo nga. Si Janet, kung di ako nagkakamali, nasa abroad yan, si Janet. Babaan nyo nga yung comment, masaya yung mga nasa taas.
Maraming nag-comment kanina. Dami po, alam niyo po kung ilan na yung nag-comment? 503 na po, kaya hindi po talaga namin posible mabasa lahat. So kung ano lang po yung nakikita namin sa screen, yun lang po ang madadaanan namin. Ayan, si Melinda Sarmiento. Si PBBM lang ang nagsiwalat ng mga anomalya na yan. Patunay na seryoso ang ating mahal na Pangulo na panagutin lahat ng mga abusadong politiko, engineers, contractor at lahat ng kasabwat nila. Ay, tama po yan. Agree. Tama. Sige, si B. Greats, no? Namamayagpag ang mga corruptionist noong Duterte administration dahil mismo ang presidente ay inamin niya na marami din siyang ninakaw pero ubus na, wala na. Yan yung sinabi ni Jose Claire Castro kanina sa press con. Si Benji Apan, it has to be an antedated effectivity. The bank can trace back where it goes or transferred. Hindi nga po, kung winidraw po ng cash, saan nyo po hanapin yun? Hindi mo na makukuha. Pwede po i-transfer sa bank, makikita po yun dahil meron nga po tinatawag na audit trail. No? Pero kung winidraw, pero hindi naman nilagay uli sa banking system, wala na pong magiging audit trail yun. Sabi ni Melinda Sarmiento, obvious na obvious si Senator Marcoleta na meron siyang pinagtatakpan. Maaaring siya nga ang nag-offer na maging state witness ang mga diskaya. Kapalit ng edited affidavit. Oo. Kami, nagbabasa lang kami ng comment, Si Presi Adviento Ubias, no, binoto ko rin si 2K po. O kung may 10K na, may 2K. Si Manguera Joe, good afternoon from Italy. Ay, happy viewing, Joe. Yan, si Norma, Rana Ipaler. Uy, mama mo. Kayang-kaya ni Senator Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee. Correct. Brando Balarbar Biado, sobrang yabang ni Mark Cubeta, kaya hindi ko yan binoto. Siya, sige. Dumako tayo sa third segment ng Salamat PBBM Podcast Episode 18. Si Pangulong Bongbong Marcos nung isang araw nagpunta dyan sa Batangas. Ito, good news na naman ito, ka-coffee ng mga ka-BBM. Nagpunta siya dyan sa Batangas para sa ceremonial switch on ng kauna-unahan po na hybrid agro-solar and battery storage system. Kaya patuloy muna kita, maganda yung comment nito. Shakira Bakero. Dapat si Marcoleta unang lunuri sa baha. Walang ginagawang bobo ang mga Pilipino. Tapos itong mga taga-UP na nagrarally si PBBM at SMR pa ang pinagbibintangan na kurap. Kala mo mga walang aral. Galit to Galit si Shakira. Ma'am Shakira, chill lang tayo. Lunuri sa baha. Sige, continue tayo. Sa pagpunta po ng presidente dyan sa Batangas, pinuntahan niya po itong City Core Solar Batangas 1 Power Plants. Ito po yung kauna-unahan nga po na hybrid agro-solar and battery storage system na nagsusulong po o nagpo-promote ng cleaner energy para po sa kinabukasan natin at magbo-boost po ng food security. Anong ibig sabihin ng agro-solar? Ibig sabihin po, yung nakikita nyo mga solar panels, di ba? Yan po yung kumukolekta ng enerhiya mula sa sikat ng araw. Sa ilalim niya, kaya agro po, pwede mong taniman yan. So, double purpose na ma-maximize mo po yung lupain. May production ka na ng kung ano man yan, kung itatanim mo, mais, kamote, o kung ano man sa baba, sa taas naman, nag-generate ng revenue. Ang maganda rito, may battery, may storage system ito, battery storage system. So kapag medyo hindi maganda yung sikat ng araw, may magagamit ka. Kasi po, kakakopi, ang solar panels po, matakaw sa lupa. No? Matakaw sa lupa yan. Kung magpo-produce ka ng malaking enerhiya mula sa ito sa solar na to, kailangan mo ng malaking lupa, space, malaking space para mas maging productive pa yung lupa, no? Para mas maximize yung gamit ng lupa, pwedeng tamnan yung mga gilid-gilid na lupa. Kaya tinatawag na agro-solar so project. ito, yung araw, kukolektahin ng mga plates na yan, di ba? Yung sikat ng araw. Para i-convert ng energy ngayon, i-store doon sa battery. Yung malaking mga battery pala yung mga parang container van na yun. Ngayon, doon sa battery na yun, magmumula yung kuryente ng mga kababayan natin. Kasi palirista, yung traditional solar system, walang battery yata yun. Walang battery yun. Kung meron man excess na nakukuwang enerhiya mula sa solar, no, tapon na yun. Sayang na yun. With this hybrid, kaya tinawag na hybrid dahil may battery system. Lahat ng sobra sa consumption, no, iipunin. No, naiipon. At kapag dumating yung time na may maulan o may pangangailangan pwedeng gamitin 'yon. So kapag brownout, pwede pala gamitin yan. Pwede, kahit sa gabi. Or
kunwari may consistent rains na walang Sikat ng araw. Yung battery units na yon or battery system na yon, pwedeng Gagana. doon manggaling. Yun yung mga battery, yung parang container ba na yun? Yes, yung yan yung battery. Yun. Oo, yan yung malalaki. No, kahit si Ramon Ang, meron din siya ganyang mga projects eh. Saka si MVP. So dapat pala bawat lugar May ganyan. may ganyan. Kasi sa tingin ko Batangas talaga may kinabang dito eh. May pinuntahan akong bansa, no, na wag na natin pakalanan kung anong bansa yan. Ang kuryente nila, 1 peso and 50 centavos lang kung i-convert natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, umaabot tayo ng 12 per kilowatt, di ba? Alam mo ang style nila, ang strategy nila, mga ganyan. Mga hybrid. Kasi alam nila tapos may model din sila. Diba? Ito bulubundukin. O ito, lagyan natin ng turbines. Diba? Ito, matubig. Ito, lalagyan natin yan. Kompleto. Renewable energy yung ginagamit nila. Actually, itong ginagawa ng presidente natin, pasok yan doon sa hangarin niya na pagsapit ng 2040, yung energy mix natin, yung generation energy mix natin, 50% renewable na. Kasi masisira din ang renewable, natin. kasama ng wind energy, geothermal, solar, etc. No? Kasi nga, nasa 20 pa lang na tayo eh. Simula nang pumasok bilang presidente si PBBM, no? Naging medyo high-tech na tayo pagdating sa pagpuproduce ng energy. Kaya meron na pong mga ginagawang projects ngayon, yung mga wind farms, no? At saka yung sa yung offshore yung floating floating mga wind no sa Magat Dam actually hindi ko ata pwede sabihin niya pero they're planning na magkaroon ng mga floating solar sa Magat Dam. Yun yung wave ng tubig ng dagat. Kasi ganyan din lalagyan mo ng parang solar panels kasi nagagamit mo yung space kasi parang may nakita akong yung alon ng dagat parang may hinampas na aparatos. Kada galaw hydro yun. Hydro. Hindi, mayroon pa iba. Wave energy yun. Iba yung wave energy sa hydro. Yung sa hydro normally, kinukuha yan sa mga dams. Diba? So itong ginawa ni PBBM na to, marami na to di ba? Hindi lang ito eh. Hindi, maraming projects. Alam ko mayroon pa sa Palawan yan eh. Napakarami. Hindi ako nagkakamali, daan-daan na yung projects na tungkol sa renewable energy. Sa solar, Kasi ang target nga natin by 2040, at least 50% na ng energy mix. Bakit ngayon? Ilang percent? Ngayon nasa 20 to 25% pa lang tayo. Mataas na rin pala. Target pa, nakuha ba ni PBBM yung target niya na yan? Magmumura ba yung kuryente ng mga natin dyan? Kasi malaking bagay yan dahil wala namang bayad ang sun eh. Correct. Diba? Magastos nga lang ang talagang technology or yung capital, no? Malaking capital ang requirement pero yung sun wala namang binabayaran. At saka malaking bagay dyan sa wind. climate change. Diba? Kasi nare-reduce mo yung carbon dioxide emission mo. Diba? Nakatutulong ka sa kalikasan. So kung magmumura na yung kuryente natin balang araw, hindi na kailangan yung tukay ni Marcoleta. Hindi na. Hindi na iboboto lalo yan. Kasi mukhang hindi naman tayo ibibigay. Alam niyo ba sa Ilocos Norte, because of yung windmills na pinatayo ni PBBM, mga bahay doon, ang binabayaran lang na kuryente less than 200. Wow. Di ba? Ang laking tipid. Ako, malaki kasi kuryente ko. Sana magkaroon rin ng ganyan sa NCR, no? Kung di nga lang pinalitan si Apo Lakay Senior noong 1986, dapat mababa lang halaga ng kuryente natin. Kaya nga yun ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibalik sa mga plano ng ating dating Pangulong Ferdinand Senior, no? Napabayaan kasi. Tinabayaan Isipin, napakalawak niya, no? Correct. Ang lawak talaga. Oo. Actually, may surplus. Napakalaki ng surplus na yan eh. No? Kaya maganda yung storage system ng battery. We have to commend din yung private sectors kasi makikita mo talaga yung commitment ng mga pribadong sektor na tulungan itong gobyerno, itong administrasyon natin para makamit yung mga hangarin ng administrasyon. Kasi without them, hindi naman natin ito magagawa eh. Yung mga business leaders natin, yung mga malalaking pamilya na may malalaking negosyo, halos lahat sila ngayon may kanya-kanyang project sa renewables. Grabe, no? Yun ang maganda. Ayala, no? SM Group, no? Robinsons Group, yung MVP Group, no? Ramon Ang Group, tapos may Pure Gold Group, Aboitiz Group, lahat sila meron silang renewable projects. Kasi mabait si PBBM kaya tutulungan nila matupad yung pangarap ni PBBM. Correct. Bakit hindi nangyari nung nakaraan din? Kasi busy. And may mga policies din kasi. Ayoko na. Nakandin mo yun. Tanong ko seryoso ako sa tanong mo. Kasi puro na paghahalik ang ginawa eh. Nagkaroon din kasi ng mga reforms. Malaking bagay din kasi yung ginawa ng administrasyon ni PBBM. Teka lang. Shoutout kay Talakera nanonood sa atin. Hey, mother! Happy viewing sa'yo. Pebbles, Madam Pebbles, kamusta? Namimiss ka na rin namin. Halika na, punta ka na dito para pwede ka namin mag-guest. Uwi ka muna. Uwi ka muna. Last na to, i-comment, idagdag ko lang, no? Yung
factor din kung bakit marami nag-invest sa renewable energy kasi malaki yung incentives binago, nagkaroon ng reforms dyan, binibigyan ng incentives yung mga organization na mag-engage into renewable energy. Correct. So malaking bagay yan na ginawa ng administrasyon ni PBBM. Tapos, binigyan pa sila ng tinatawag na fast lane. Correct, green lanes. Ayan, Green lanes sa pag-establish ng kanilang negosyo, hindi na sila pahihirapan sa mga requirements. Mabilis nilang mauumpisan ng kanilang mga renewable energy projects. Correct, galing. Hindi lang yan, may pabahay pa yan. Alam ko. Ito, sige. Mula sa Batangas, syempre, nagpunta naman yung ating presidente, dyan naman po sa Laguna. At alinsunod pa rin po ito sa kanyang programang pabahay, no? Pabahay para sa mga kababayan natin. Ito naman po yung sa Laguna, mahigit 1,000 po, if I'm not mistaken, 1,099 po na mga bahay ang inaward po sa mga kababayan natin na na-relocate dahil sa railway project. Ito pong mga pabahay na ito ay babayaran muna nila sa kanila na ito, no? 800 pesos kada buwan. And then mapupunta na po sa kanila yan. Medyo magaan po itong 800 pesos. Copy, starting on the second year yan. Correct. Yung first year, wala muna silang babayaran. Babayaran. Starting second year, magbabayad sila ng 800. Tapos mag-i-increase lang yung 800 every 5 years. Tingnan mo kung gaano kaganda, kung gaano ka-easy para sa mga mahihirap na bayaran yung kanilang house and lot. Pero yung quality nung pabahay, hindi pang mahirap hindi talagang maganda. Nakita mo yan. Nakita niyo yung video ko, viral yun. Nakita niyo parang condominium na maliit yung bahay na pinagawa ni PBBM. Sementado, lahat sementado, walang hindi yung pag ginanya mo yung hollow blocks masisira, hindi ganoon yung ginawang unit ni PBBM. Napakaganda. Ayan, yan. Kasama ba yung mga sofa? Hindi, doon na sa may-ari. Doon na sa may-ari. Model unit po, no? Konkreto po yan. Walang mga, dyan. Walang kahoy dyan. Kahoy lang dyan, pinto. Tingnan nyo. Yung sala. Maganda kapag naayusan, Tapos 2 kwarto po. Sa mag-asawa, saka sa anak. So, pwedeng for family of 5, itong housing na to. Kaya sa mga Tinumin nyo naman yung CR. Kaya sa mga dilis na nanonood dyan, pwede kayong mag-apply dyan. Para sa lahat yan, Sa pagpapabahay. At ang maganda rito, sustainable. Kasi alam niyo naman yung mistakes ng previous administration. O i-relocate mo sa malayong lugar, ang tendency, walang eskwelahan, walang palengke, babalik sila. Magiging informal sector. Hindi na ganun. Dito hindi. Kasi sabi mismo ni PBBM, papatayuan niya ron ng plaza, eskwelahan, market, at kung ano-ano pa na simbahan na mapapakinabangan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. May plaza pa. May daycare center din daw pala. May multi-purpose covered court. Tsaka tricycle terminal. Dapat talaga magkaroon tricycle terminal dyan. Alam niyo kung ano yung address niyan? Yan po mga kayaya, mga ka-BBM, ay nasa San Bartolome, San Pablo City, Laguna. Gusto niyo pong sabihin ko kung anong pangalan ng subdivision? Southville ba yan? Hindi. Napaka-social po. St. Bart's, Southville Heights. Tanong mo bakit St. Bart's? San Bartolome nga Barangay San Bartolome yun ba ang English ng Bartolome? Hindi, ginawa nila St. Bart's kasi in abroad, merong kilalang subdivision na St. Bart's o lugar na St. Bart's. San Bartolome, talaga pinaganda. Tingnan mo. Maisip mo bang housing project yan ng low-cost housing yan? Hindi. Dahil sa pangalan pa lang, panalo na. Sabi nga mga netizens, mura naman, sana all. Kasi bro, mo 800. Kung magrenta ka ngayon, 3,000 ka magrenta ko nga dyan. Kasi nag-interview kami dyan nung umaga, wala pa si PBBM. Yung napagtanong ako nga dyan, 700 yung upa nila Mura pa yun. 700. Mura pa yun. Kasi nasama ko sa vlog ko yun 700 ang upa nila. Siguro yung iba may 800. Okay, dadagdagan na lang 100. Mura pa yan. Kahit sabi mo 800, mura pa rin Magkaiba kami ng tinanong Yung tinanong ko yung tindahan. Ayun. Katabi nung St. Bart's. Pero si Palerista, natanong niya, yung mismo atang nakatira doon sa isang bahay. Kaya mas tama yung sinabi. Pero kung titingnan mo yung bahay, yung lugar na yan, grabe, napakaganda ng pagkakagawa dyan ng mga pabahay dyan. Halata talagang ginastusan at hindi substandard kasi wala ka makikita na mga tipak-tipak ng semento, mga bubong na may butas kasi kung naalala natin sa nakaraang administrasyon, mga reporter pa mismo nagsasabi niya sa mga report nila. Yung pabahay puro substandard. Ang daming open spaces na pwedeng gawin. Yung gitna. Papagawa si Pangulong Bongbong Marcos ng mga playground dyan para sa mga bata. Laruan nila at saka iba pang mga facilities. Ang sabi dyan nung nakausap ko, dyan daw sa gitna pinagtatayuan ni PBBM, court daw yan at saka playground.
Tapos yung sa gilid yung pinaparadahan yung pinagtatayuan ng tent na may aircon. Jacuzzi. Hindi, clinic. Clinic. Jacuzzi. Tapos doon sa labas na yung eskwelahan, yung pinaparadahan ng mga VIP, doon na yung eskwelahan, palengke yan. Ganun kagaling ang isip ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Oo. Kailangan kasi hindi lang basta housing. At hindi lang yan, Kailangan talaga Kompleto. community na kompleto. Community. Oh, hindi lang yan. Lahat ng pabahay na pinatayo ni PBBM, may ganyan. Hindi lang ito. Kasi yan yung commitment niya. Oo. Commitment niya yan eh. Natatandaan niyo yung pinuntahan natin kung di ako nagkakamali sa Bulacan? Oh. Ang condo style naman yun, no? Ang ganda rin, di ba? So, Bukawi, sa Bukawi. Bukawi, Oo. sa Doon mo Bukawi yun. nakikita kung gaano kagagandang pinagagawa ng Pangulo para sa ating mga kababayan, no? Hindi po to puro hocus-pocus or yung mga proyektong malaking na under the table o kinikita ng Dito makikita, hindi talaga lahat ng mga kontraktor mga balasubas kasi ito maayos. Naayos. Kung sila diskaya, dako. Malaking bagay ito Yari kasi na naman yan. malaking bagay ito kasi binibigyan mo ng dignidad yung mga kababayan natin na magkaroon ng sariling bahay. Napaisip tuloy ako, kung ang mga kontraktor sa flood control lang gumawa niyan, siguro isang taon pa lang guguhulan. Malamang dyan yung pituan, hindi double wall, isang pituan, isang wall lang. Okay, signal number 1 lang, lili pa rin na yung bubong. O siya, sige. Last topic tayo for this episode. Kasabay po ng pagdiriwang ng 68th birthday ng ating presidente, nagtungo po siya sa ospital dyan sa Valenzuela at inilunsad po for the first time itong Love Bus. Dito muna tayo sa ospital sa Valenzuela. No? Ang presidente po tiniyak na yung zero balance billing na ipatutupad po ng maayos. May mga case studies tayo dito no na aabot in total 3 million plus at yung bill nila tapos wala na silang binayaran. Yung sa Valenzuela? Sa Valenzuela Kung yan. ako nagkakamali, 3 pasyente. Yan, 3 pasyente. 3 million ang bill. Ang total. 3.5 million. Sige, isa-isayin natin yan. Si Delia Paanyo, 75 years old po, no, may acute respiratory failure. Ang bill niya po is 1.8 million pesos. Si Johnny Mercado may sepsis, 1.1 million pesos. At ang isa pong bagong silang na sanggol, mahigit 610,000 pesos po yung kanyang bill. Zero. Grabe ang swerte nila, no? Wala silang binayaran. Ganun kagaling itong zero balance billing ng ating Pero Pangulo. isipin nyo kung hindi si PBB ang presidente ngayon, paano nila babayaran yun? Wala. Kasi may mga pasyente na yun ang kinakamatay nila, stress sa pagbayad ng bill nila. Promissory no? May kilala ko niya, hingi. kaibigan ko mismo. Ngayon, isipin nyo 3.5 billion. Milyon na libre. Dahil sa zero balance billing ng ating Pangulo, no, yung average daily admission sa mga DOH hospitals from 3,297 umakyat ng 4,067. So dumami yung gumagamit o nagpupunta sa DOH accredited DOH hospitals, no? Government hospitals, dumami nagpupunta ng dahil sa zero balance billing. Sino Bakit ba naman? Sino ba naman di ba igadyo dyan? Sayang eh. Tipid ka na. Kahit ikaw may pera, doon ka na sa makakalibre. Kasi maganda rin naman ang serbisyo ng ang maganda ang serbisyo ng maraming magagaling na mga hospitals ng gobyerno. Maraming magaling na doktor nasa private. May basahin lang ako kasi ito testimonial patungkol sa zero balance billing. Okay. May kaibigan ako na nagwo-worry siya kung saan siya kukuha ng pambayad. Hindi niya kasi alam. Kasi hindi siya active sa news na may zero balance billing, no. Sabi niya, tuwan-tuwa siya. Basahin ko verbatim Morning Joe. Joe kasi palayaw ko, no. Alam mo ba kagabi kinabahan ako, bill kung magkaano. Pagdating ko sa billing station, thank you at nag-zero bill. Wala nang pila na napakahaba, paperless, supporting docs, ID, etc. Mabilis na process. Gamot, free naman kung ano ang available sa loob ng hospital. Thank you kay PBBM. Hindi yan BBM supporter pero ngayon nagpapasalamat siya dahil yung tatay niya na confined sa government hospital, wala siyang binayaran. Sipin nyo yan Galing. Sipin nyo yan. Napakalaking tulong ni Pangulong Bongbong Marcos hindi lang sa pagbubulgar ng mga corruption sa atin, kung hindi sa pagmamalasakit diyan sa mga kababayan natin. Sa mga pangangailangan. Siya talaga ang Mr. Malasakit si PBBM. Hindi bogus. Kasabay niya, syempre may magandang regalo. Siya ang may birthday pero siya ang may regalo. Si PBBM, may regalo po sa publiko. Syempre itong Love Bus. Pero basahin ko rin, nakakatawa yung comment ni Teng Sednarnre. Yayam Dizon, paalaklakin mga DDS ng anesthesia para di nila maramdaman ang sakit. Palalaklakin. Hindi tinuturok palalaklakin na anesthesia. Okay. Balik tayo dito sa mga Love Bus sa Valenzuela. Mga electric ito Meron pong 20 na bagong electric
Love Buses ang magbibigay po ng libreng sakay para sa mga PWD at senior citizen. Yung ibang mga commuters po, libre nyo rin pong masasakyan yan. Pero may oras lang po ha, 6 a.m. hanggang 9 a.m. at babalik po yan ng 5 p.m. hanggang 8 p.m. po yan. Sa mga rush hour. Rush hours yan. No? For the whole month of September, libre po ang sakay para po sa lahat. Sa Valenzuela yan. Sa Valenzuela. So, ay binubuhay ulit natin. Andito po, pero ngayon, mas bago na. Hindi na kagaya yung dati na yung normal na bus. Ito mga electric na ito. At malaking tulong ito para sa pagbawas sa pollution, para sa gastos ng krudo. At meron po tayong programa na para sa mga unang-una, para sa mga PWD ay libre na, para sa mga senior citizens libre na rin, at malapit na lalabas na para sa mga estudyante may 50% naman na discount. Kaya nandito tayo para ma-testing kung talagang magandang takbo, mukha namang maganda. Kaya tangkilikin po ninyo ang ating bagong Love Bus para makabawas pasahe at makapag-savings ng konti, mabawasan ng traffic, mabawasan ng pollution dahil nga electric, at malaking tulong po ito para sa ating sitwasyon dito sa Metro Manila na kung minsan napakatagal magantay bago dumating ang bus, napakabigat ng traffic, ang bagal-bagal ng takbo, na meron tayong binubugahan tayo ng exhaust ng mga bus. Yan, mababawasan na po lahat yan. Kaya ay kami natutuwa na dala namin. At siyempre, nauna tayo dito sa Valenzuela dahil paano ko hihindian ang Senator Gatchalian, ang Congressman Gatchalian, ang Mayor Gatchalian, at saka ang Secretary Gatchalian. Kaya yung mga magigiting na Gatchalian. Kaya naman napili namin dito sa Valenzuela dahil alam ko kung sino man ang lungsod na kayang pagandahin ito, gawin itong programang ito. Ito pong ating mga magigiting na leader dito sa Valenzuela, mga Gatchalian. Kaya maraming salamat po. At sana po itong aming bagong Love Bus ay mas maginhawa po ang inyong araw pagpunta sa trabaho at sa pag-uwi. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Wow, ayos. Galing talaga ni PBBM. Gusto ko pumunta ng Valenzuela. Tara, sakay tayo dyan. Minsan sakay natin. Hindi mo na kailangan pumunta dyan kasi sa bawat lugar naman yan, magkakaroon na yan ng Love Bus. Ang maganda yung mga stasyon nila, friendly sa mga PWD. May mga rampa. Diba? So, hindi ka mahihirapan sumakay. At electric. Good for the environment. Ang lakas ng aircon yan, yung nasakyan natin nung nakaraan. Sa Quezon City. Grabe, malakas yung aircon. Talagang malamig. Hindi ka, kahit maraming nakasakay, hindi ka maiinitan. Ngayon, etong Love Bus na to gaya ng sinabi ni PBB, matagal na to. Panahon pa ng tatay niya to. Binuhay lang niya ngayon. At ito ginawa niya libre. Oo, may dagdag pa. Libre. Libre. For the September, no? Pero may oras lang, no? Yes, 6 a.m. to 9 p.m., 9 a.m., 5 p.m. to 8 p.m. Kasi hindi pwedeng walang oras dahil kung walang oras, so 3 hours. Yan na lang aabangan ng mga commuter, baka malugi naman yung mga September lang yan. Yung mga pasahero. Anyway, speaking of love, punta tayo sa ating paboritong Love for All. Paano yung sayo dyan yan? Paano yun? Hindi ko alam. Ganito. Love. Sa mga hindi Kasi ka-copy. Love for all. Ikaw gaya. Parang mali yung tono. Anyway, sige, katatapos lang po niyang Love for All mission dyan po sa Siargao. Sayang, hindi tayo nakasama. May pangalan tayo dyan. Andun yung pangalan natin eh. Busy kasi kami, kaya hindi kami nakaput. Sayang. Kasama kami sa Siargao, invited kami, di lang kami nakapunta. Busy sa namin. Di tayo binigyan ng ticket. Anyway, 2,000, more or less 2,000 po na mga kababayan natin ang natulungan ng Love for All. Siyempre, kasama yung mga services natin dyan, medical services, legal services, at siyempre, hindi mawawala ang charity timba mula sa PCSO dyan po sa ating Love for All. Maraming salamat sa ating First Lady. At siyempre, meron upcoming schedule ng Love for All sa Valenzuela. Yan, pwede siguro tayo sumama dyan. September 30. September 30. Sa La Paz Tarlac, October 25. Ang layo naman. Sabihin ni Alicia, sige, nakalista na kayong app lima dyan.
Kanina dito si Alicia. O, di ba? Dinanon si Alicia. Oo. Ma'am, bakit naman? Oo. Kahit sa Tarlac na lang. Hindi, pero ito seryoso, September 30 sa Valenzuela, La Paz, Tarlac, October 25. I-kalendaryo nyo na yan. Yung may mga sakit dyan na gustong ipakonsulta, yung mata nyo na malabo, yung ngipin nyo, gusto nyo pabunot, gusto nyo magpa-blood chem, gusto nyo magpa-x-ray, nagiwalay kayo ng asawa mo, gusto mo abogado, yan, meron. Gusto mag-enroll sa TESDA, meron dyan. Gusto may problema kayo sa SSS, GSIS, PhilHealth and Pag-ibig, pwede kayo gusto mo kumuha ng seeds pananim, pwede rin dyan. Kompleto, Ricardo Sian. Ang gagawin mo na lang, gumising ng umaga para pumunta po dyan kasi napakaraming tao dyan. Ayun na. O yan, mga ka-BBM. Basta tayo, bago mag-ano. Sige, comment tayo, comment. 5 minutes. Sabi ni Dina O'Brien, hello guys, I was a young child noong first love bus. How I wish na maranasan ko ulit now as a senior citizen, that would be an accomplishment. Oh yes, meron po naman yan, ma'am. Kay Benny Johnson, hello po, please paki-follow up ang presyo ng palay dito sa Nueva Ecija na nasa 10.5, napakababa nito 10.5 per kilo. Please help our farmers. Masyado pong mababa itong presyo, no? Si Star Barrett. Sige, yan. Shout out po kay Secretary Laurel, no? Pakitingnan naman po yung mga reklamo ng ating mga magsasaka tungkol sa mababang bilihan ng palay. Pakitulungan po sila dahil marami po ako natatanggap na mga messages, private messages na nagsasabing ang baba po ng halaga ng palay na binibili sa kanila. Kay Star Barrett, napakaswerte ng mga kababayan nating Pilipino at si PBBM po ang ating naging Pangulo. Naway patuloy siya bigyan ng ating Panginoon ng malusog na pangangatawan at laging gabayan para may pagpatuloy niya ang kanyang magandang hangarin sa ating bansa at sa ating mga kababayang Pilipino. Salamat din po sa inyong mga vloggers ng Bagong Pilipinas. Ito kay Darlene Nicole Cariaga. Hello po, daming malalaman po sa inyo. Ay, thank you. Kay Ma'am Emilita Pecado, see you again next week. Nag-closing na. Nag-closing na. Okay, basahin mo, so fruitful episode, mga sirs. Salute, mabuhay mga Bagong Pilipinas. Thank you. Oh, si Sunflower ba? Nag-comment? Parang di ko napansin si Sunflower. Si Sunflower, saka si Maria Plateki. Hindi, nandiyan kami si Plateki, nandiyan kanina. Hindi ko lang nakita. Si Opelia Galam, ay nakalimutan ko na live kayo. Busy akong, naku ma'am, huwag nyo kakalimutan niya. Dapat i-ano nyo na yun sa sa cellphone nyo. Ma-remind kayo every Wednesday, 6 p.m. So magandang gabi po sa inyo lahat mga ka-BBM. Maraming salamat sa pagsuporta nyo po sa aming episode 18. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Ako po si Palerisa TV. Mga kayaya, mga ka-BBM, maraming salamat po sa pag-patronage ng aking page, si I Am Dizon. I-follow nyo pa po ako, i-heart, i-comment, at share ang aking mga posts. Maraming salamat po. Ako naman po si Ka-Coffee, maraming salamat po sa pagsuporta. And of course, we would like to thank, of course, ang ating kaalis lang na speaker, Martin Romualdez. Maraming salamat, sir, sa inyo pong serbisyo para sa ating mga kababayan. By the way, yung mga nanonood pa po, pakishare pa po yung aming podcast para mas marami pong makapanood mamaya kahit ano na po, replay na po. Pasalamatan din natin yung kasama natin sa grupo, of course, si 31 Million Movement, si Mark Ian Everyday at ang walang sawang crew staff, production staff, managers, lahat po ng Bagong Pilipinas Studios. Happy viewing and maraming salamat po sa inyo. At kasi 31 million daw, ulitin natin. Na-mention, unang-una 31 million daw, yan. O yan mga ka-BBM, medyo gumagabi na para pareho tayo makapaghapunan. Maraming salamat at suportahan natin ang ating bagong speaker at suportahan natin itong si PBBM. Huwag natin iwan sa kanyang paglaban sa korupsyon. Magandang gabi po. Salamat po.